Gaano ka-powerful at kayaman ang politician boyfriend ni Yasi Pressman na si Luigi Villafuerte? Single and ready to mingle na nga ba ang aktres na si Yasi Pressman? Tila iyan kasi ang ipinapahiwatig ng celebrity matapos na kumalat ang isang video nito kasama ang gobernador ng Camarines Sur na si Luigi Villafuerte habang nasa pagdiriwang ito ng 74th Bombon Foundation Day noong. Tinanong nito ang mga tao, "Halik muna?" Sinabi naman ni Yasi habang ito'y tumatawa na maraming mga bata kaya naman hinalikan na lamang niya ito sa pisngi. Ang tagpong iyon ay tila nagpakilig ng husto sa mga taong present sa okasyon. Matapos iyon ay nagsalita si Gov. Luigi at sinabing bigyan ng palakpak si Yasi na espesyal sa kanya. Palakpakan po natin si Yasi Pressman, ang espesyal na tao sa puso ni Gov. Luigi. Tinanong din ito ang mga tao kung bagay silang dalawa at sumang-ayon naman ang lahat. Makikita naman sa mukha ng aktres na tila kinilig din ito sa nangyari dahil nakangiti pa rin ito kahit pabalik na sa upuan na nakareserba sa kanya. Ang videong ito na viral ngayon sa iba't ibang social media platforms ay inilabas ilang araw matapos ibunyag ng aktres sa kanyang IG account na siya ay isa ng malayang tao. Matapos na mabalitang naghiwalay na sila ni John Semira, dating basketball player ng San Sebastian Golden Stags at ngayoy businessman na nakabase sa Canada, tinuldukan na ng aktres ang mga haka-hakang iyon ng mga netizens. Aniya sa caption ng post kung saan ipinakita nito ang bagong tattoo, "It's nice to be free like this hummingbird on me." Pero bago niya ito sabihin, ilang mga cryptic post naman ang nabasa sa kanyang IG feed kung saan binigyan nito ng pagkilala ang mga strong independent women na nagsumikap sa buong buhay nila. Pinasalamatan din niya ang Diyos sa bigay nitong lakas at patnubay kapag nagiging mahirap ang mga bagay-bagay at hindi niya ito pinahintulutan na sumuko. Ito ang caption sa art card post niya na may mensaheng, "I work hard because I can't mess up. I got nobody to fall on. I am the backup." Nagpahiwatig din ito na marami siyang nilalabanan ng mga silent battles sa kanyang buhay. Kapansin-pansin din na wala na sila pareho sa kani-kanilang mga IG followings at followers. July 2022 nang ihayag ni Yasi ang relasyon kay John sa pamamagitan ng pag-post ng letrato nila habang nakabakasyon sa Amsterdam, the Netherlands. Dahil sa sinabi ni Yasi na siya ay malaya na, marami ang gustong makaalam sa background ni Luigi Villafuerte at kung gaano siya ka-impluwensyang tao sa bansa. Si Vincenzo Renato Luigi Reyes Villafuerte ay galing sa isang kilalang political clan sa bansa. Anak siya ni Luis Raymond L. Ray Villafuerte at kapatid ni Miguel Luis Villafuerte. Siya ay apo ni na Luis Villafuerte Sr. at Nelly Favis Villafuerte. Matatandaan na tinalo niya si Vice Governor Imelda Papin, dating Representative Rolando Andaya Jr. at dalawang independent candidates noong 2022 Camarines Sur gubernatorial election. Ang kanyang panalo ay tumulong na wakasan ang pagtakbo ng pamilya Andaya at Alfelor sa politika ng Camarines Sur, na siyang nagpatuloy sa angkan ng mga Villafuerte. Ang lola niya na si Nelly Favis Villafuerte ay dating miyembro ng Monetary Board. Ang kanyang lolo na si Luis Sr. ay nagsilbi naman bilang gobernador ng Camarines Sur at bilang miyembro ng House of Representatives mula 2004 hanggang 2013. Kinatawan niya ang 2nd District ng Camarines Sur mula 2004 hanggang 2010 at ang 3rd District mula 2010 hanggang 2013. Naging Minister of Trade din siya noong 1979 hanggang 1981 at noong 1984 hanggang 1986 ay naging Assemblyman siya mula Camarines Sur at gayon din noong 1978 hanggang 1984 na nagmula naman sa Region 5. Ang ama naman ni Luigi na si Luis Raymond L. Ray Favis Villafuerte Jr. na nagsilbing kinatawan ng 2nd District ng Camarines Sur mula pa noong 2016. Siya ay naging House Deputy Speaker mula 2019 hanggang October 14, 2020 at dati rin siyang gobernador ng Camarines Sur
mula 2004 hanggang 2013. Siya at ang kanyang asawang si Lara ay nagmamay-ari ng Lara's Gift and Decor Incorporated, isang export company na naglilingkod sa mga kliyente sa iba't ibang bansa. Sila ang tanging negosyo sa Pilipinas na direktang nagbebenta sa mga sangay ng Target sa Estados Unidos. Siya ang presidente ng Lara's Gift and Decor Incorporated mula 1990 hanggang 2004 at presidente ng Lara's Gift and Decor Incorporated USA mula 2000 hanggang 2004. Siya rin ang presidente ng Bicol Broadcasting Systems Incorporated mula 2001 hanggang 2004. Global Merchandising Services Limited mula 2001 hanggang 2004, Digitext Asia Corporation mula 2002 hanggang 2004 at ang Philippine Association of Medical Transcription Incorporated mula 2001 hanggang 2004. Sa kasalukuyan siya ang CEO ng Republic Wake Parks Incorporated, presidente ng Blankboard Sports Supply Company Incorporated, vice president ng Bredas Incorporated at isang trustee ng Philippine Center for Entrepreneurship at iba pa. Siya rin ang presidente ng Villafuerte Brotherhood Foundation Incorporated mula 2001 at ng Philippine Water Ski and Wakeboard Federation Incorporated mula 2006. Nagsilbi rin siyang vice-presidente ng Asian Wakeboarding Association mula 2001 at isang executive board member ng Boy Scouts of the Philippines Camarines Sur Council mula 2003. Noong magkaroon ng krisis sa pamumuno ng Kamara noong 2020, sinuportahan ni Kong L. Ray ang pagtanggi ni House Speaker Alan Peter Cayetano na bumaba sa pwesto matapos mahalal si Lord Alan Velasco bilang bagong speaker. Siya ay napatalsik sa pwesto at pinalitan ni Mikey Romero na kaalyado ni Velasco. Ang kanyang kapatid naman na si Miguel Luis Migs Reyes Villafuerte ay isa ring politiko at modelo na naging 30th Governor ng Camarines Sur mula 2013 hanggang 2022. Ngayon ay naninilbihan siya sa Kongreso para sa ika-5 distrito ng Camarines Sur. Noong mahalal siyang gobernador ng Camarines Sur noong 2013, tinalo niya ang kanyang lolo na si Luis Sr. Sa edad naman na 24, siya ang pinakabatang nahalal na gobernador sa kasaysayan ng Pilipinas at nahigitan si Mark Lapid. Muli siyang nahalal sa pwesto noong 2016 at 2019 polls, habang ang kanyang ama ay nahalal din sa Kongreso bilang Camarines Sur Representative. Ang kanyang lolo sa kabilang banda ay natalo sa kanyang congressional bid noong 2016 at 2019 elections. Noong July 2021, pinakasalan niya ang modelo at Miss Universe Philippines 2017 title holder na si Rachel Peters sa isang civil ceremony. October 2021 nang ipanganak ni Rachel ang kanilang panganay at July 2023 naman, iniluwal ang kanilang ikalawa. Dahil nasa puso at dugo ni Luigi ang serbisyo publiko, itinuloy niya ang pag-aaral ng political science at nagtapos ng degree sa isa sa mga pinakaprestihiyosong unibersidad sa mundo, ang New York University. Bilang provincial administrator ng Camarines Sur, siya ay nagsumikap at nagpursige sa pagbibigay sa mga Camarinense ng mga makabagong programa at proyekto. Binibisita niya ang bawat barangay ng lalawigan upang personal na makinig sa mga problema at pangangailangan ng mga tao at ihatid sa kanila ang mga serbisyo ng pamahalaang panlalawigan. Ang kanyang taos-pusong pagsisikap tungo sa tunay na serbisyo publiko sa mga mamamayan ng Camarines Sur ay nakapagbigay sa kanya ng pagkilala mula sa National Builders Committee bilang Public Servant of the Year 2022. Maaalala na matapos mag-file ng COC ni Luigi noong October 8, 2021, nag-post ito sa kanyang social media at nangako sa mga kababayan na siya ay handang ibigay ang lahat para mapagsilbihan ang bayang nasasakupan. I humbly present myself to the people of Camsur as someone who is ready to give my heart, my life, my all in the service of the people. Mga ka-showbiz peeps, anong reaksyon nyo sa balitang ito? Don't forget to send your comments below.